sunog ay naganap sa Barangay Pag-asa at mabilis na kumalat, na umabot sa ikatlong alarma. Nangailangan ito ng 12 fire trucks para sa pagresponde. Ayon sa mga residente, nagsimula ang insidente sa isang bakery. Walang naitalang kaswalti o sugatan, ngunit maaming residente ang nawalan ng kanilang mga gamit. Ang mga awtoridad ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Sa kabila ng mabilis na pagresponde ng mga bumbero, maraming residente ang walang naisalbang gamit mula sa kanilang mga tahanan. Ito ay nagdulot ng malaking problema sa mga napagtuhan ng sunog. Ayon kay Rep. Zia Alonto Adyong, ang mga pahayag ni Duterte ay nagdadala ng banta sa buhay ng mga senador at dapat itong seryosohin. Mahalaga ang pag-alaga sa seguridad ng mga mambabatas. Sinabi ni Sen Candidate Leo D. Guzman na ang mga pahayag ni Duterte ay nagpapakita ng hindi makatwirang pag-isip at hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Ito ay nagdudulot ng pangamba sa mga mamamayan. Pinuna rin ni Guzman ang anomalya sa 2025 national budget, na nagdadala ng pangangailangan na huwag bumalik sa madilim na nakaraan ng bansa. Ang transparency sa budget ay mahalaga para sa tiwala ng publiko. Ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines ay si Ariela Arida, na ang layunin ay makamit ang ikalimang korona. Ang kanyang papel sa pageant ay nagdudulot ng mataas na ekspektasyon. May ilang mga sikat na kandidata na nagbabalik sa pageant scene, tulad ni Winwin Marquez at Atisa Manalo, na may mga naunang karanasan sa mga pageant sa kanilang mga resumes. Maraming mga bagong mukha ang lalahok, kabilang ang mga kandidata mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Layunin nilang ipakita ang kanilang kultura at kakayahan sa entablado. Ipinahayag ng mga kandidato ang kanilang panawagan na iboto ang kanilang mga plataporma upang matiyak ang pagbabago sa pamahalaan. Isang pagkakataon ito upang maipagtanggol ang interes ng mga mamamayan. Ipinakita ng mga senatorial candidates ang kanilang mga estratehiya sa pangangampanya, sa kabila ng kakulangan sa pondo at matinding kompetisyon. Ang paggamit ng social media ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang mga taktika. Inalakay ng mga kandidato ang kahalagahan ng pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at ang mga isyu sa kontraktualisasyon. Dapat ito maging pangunahing agenda sa darating na halalan. Ang takot sa panghuhusga ng ibang tao ay karaniwan, gayunpaman, hindi ito dapat hadlang sa pagmamahalan. Ang positibong suporta mula sa mga kaibigan ay mahalaga sa pagpapanatili ng mga relasyon. Kahit may mga basher, ang mahalaga ay ang suporta ng pamilya na nagbibigay ng lakas. Ang pagtanggap sa kanilang pagmamahalan ay nakatutulong sa kanilang pag-unlad bilang magkapareha. Ang tunay na halaga ng isang relasyon ay nasa pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Sa mensahe ng pagsubok ay nagiging pagkakataon ito upang patatagin ang samahan. Ang Curling Pilipinas ay matagumpay na tinalo ang mga powerhouse teams tulad ng South Korea, China, at Japan sa kanilang mga laban. Isang makasaysayang tagumpay ito para sa bansa. Ang mga miyembro ng curling team ay nagsanay at nagtatrabaho sa kabila ng kanilang mga abalang schedule. Ipinakita nila na posible ang tagumpay sa kabila ng mga hamon na kanilang kinahara. Sa likod ng kakulangan ng pasilidad sa Pilipinas, umaasa ang koponan na mas maraming Pilipino ang susubok sa curling. May mga plano silang magsimula ng floor curling sa mga GYM. Ang Curling Pilipinas ay nagpaplano ng mga pagsasanay at iba pang aktibidad bilang paghahanda sa paparating na Olympic pre-qualifier. Kabilang dito ang pagkuha ng mga tagapagsanay at tagasalin. Ipinahayag ng ilang senador na ang pahayag ni Duterte ay maaring ituring na biro lamang at hindi dapat seryosohin. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, wala namang isyu sa kanyang sinabi. Kasunod ng mga pahayag ni Duterte, nagbigay ng reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdudulot ito ng kalahasan sa politika. Idinagdag pa niya na hindi ito solusyon sa mga suliranin ng bansa. Nagbigay ng babala ang mga eksperto tungkol sa pagtaas ng presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Hinimok nila ang pamahalaan na kumilos laban sa agresibong hakbang ng China. Samantalang patuloy na tinutugis ng mga ahensya ang 11,000 iligal na manggagawa na sangkot sa paluloko sa iba-ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga dating pogo worker. Mahalaga ang kanilang pagsubaybay upang mabawasan ang kriminalidad. Naganap ang pagpupulong ng Pilipinas at Estados Unidos upang talakayin ang development cooperation, na naapektuhan ng pansamantalang pagpigil sa foreign aid. Ang ganitong pakikipag-ugnayan ay mahalaga para sa mga proyekto sa bansa. Sa Quezon City, naitala ang dengue outbreak na nagdulot ng maraming kaso at pagkasawi. Bilang bahagi ng laban dito, ang mga health centers ay magbubukas tuwing weekend para sa mga pasyente. Layunin ng cashless toll collection na maiwasan ang traffic at masiguradong ligtas ang biyahe ng mga motorista. Isang hakbang ito patungo sa mas modernong sistema ng toll.
Bilang bahagi ng programa ng gobyerno, hinihimok ang mga Pilipino na sumali sa job fair upang magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Mahigit sa 1-0, 000 ang agad na natanggap mula sa mga aplikante. Isang magandang balita mula sa Department of Education. Magbibigay ito ng mahigit 62,000 laptops at Smart TE sa mga paaralan upang mapabuti ang kalidad ng digital learning sa buong bansa. Sa Australia, ang plano ng opposition leader na si Peter Dutton ay isulong ang nuclear power bilang alternatibo sa kasalukuyang mga pinagkukunan ng enerhiya, naglalayong makamit ang mas malinis at mas mura. Ayon sa mga eksperto, ang mga planong nuclear power ay maaring magdulot ng mas mataas na gastos kumpara sa renewable energy sources, kaya't mahalaga ang wastong pagsusuri sa mga epekto nito sa ekonomiya. Ang pundo mula sa Western Australia State Government ay naglalayong gawing abot kaya ang pabahay para sa mga mamamayan. Bahagi ito ng mga hakbang upang matulungan ang mga low to medium income households na makapagmay-ari ng bahay. Maaari kang maglakad sa Otaru Canal at masilayan ang mga traditional, but tour na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Tiyak na magiging masaya ito para sa lahat. Isang dapat subukan ay ang sikat na Hokkaido ice cream at Litaw cheesecake. Nakilala sa kanilang creamy at masarap na lasa, tiyak na magugustuhan kahit sa malamig na panahon. Huwag palampasin ang Otaru Music Bots Museum, kung saan makikita ang iba-ibang klase ng music bots mula sa classic hanggang anim. Isang natatanging karanasan na hindi dapat palagpasin. Naitala ang mga minor eruptions ng Bulkang Taal, na nagpakita ng patuloy na aktibidad nito. Nagbigay ito ng babala sa mga residente na maging alerto sa mga pangyayari. Isang Grand Street Dance Competition ang ginanap bilang bahagi ng Kalinga Festival, kung saan ang mga kalahok ay nagpakita ng kanilang talento sa pamamagitan ng makukulay na kostume at sayaw. Ang budong ay isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga tribo, na naglalayong ayusin ang mga alitan at itaguyod ang pagkakaisa sa komunidad. Ang alert level 3 ng bulkan ay nagpapahiwatig na may posibilidad ng mga pagsabog. Mahalaga pa sa mga tao na maging handa at maingat sa kanilang mga hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Dahil sa panganib mula sa Bulkang Kanlaon, ang mga lokal na ahensya ay patuloy na nagmamanman at nagbibigay ng impormasyon sa mga residente. Ang tamang koordinasyon at mabilis na komunikasyon ay mahalaga sa mga sitwasyong ito. Bilang bahagi ng emergency response, inihanda na ang mga tents para sa mga apektadong pamilya. Higit sa 200 tents ang nakaset up sa Himamlaner, Negros Occidental. Ang pagkakaroon ng footage mula sa ama ni Adrien, habang sila ay nagkayak ay nagbigay ng mahalagang katibayan sa kanilang kakaibang karanasan. Nagbigay ito ng pagkakataon upang ipakita ang epekto ng pakikisalamuhan ng tao at kalikasan. Kasunod nito, ang karanasan ni Adrien ay nagbigay diin sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kalikasan na maaring mangyari sa mga aktibidad sa tubig. Ito ay isang paalala sa lahat na maging maingat at handa. Sa kabilang banda, ang mga humbakwal ay kilala sa kanilang laki at lakas. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng mga katanungan tungkol sa kanilang pag-ugali at pakikipag-ugnayan sa mga tao, na nagpapakita ng kahalagahan ng pangangalaga sa mga ganitong uri ng hayop. Ipinahayag ng testigo na tila siya ay tinamaan ng isang alon sa beach, na nagdulot ng hindi pangkaraniwang pakiramdam. Ang kaanasang ito ay nagbigay sa kanya ng matinding takot at kalituhan. Nang malaman niyang nasa loob siya ng bibig ng balyena, hindi siya makapaniwala. Isinasaad nito ang di pangkaraniwang pagkakataon na hindi madaling maranasan ng sinuman. Bagaman ilang segundo lamang ang lumipas, ang mga damdamin ay tila mas mahaba dahil sa mga saloobin na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang kaanasang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga alaala, kagaya ng sa kwentong Pinocchio. Gayun din, ang mga tao ay madalas na hindi handa sa mga hindi inaasahang sitwasyon habang naglalakbay sa kalikasan. Sa makatuwid, mahalaga ang tamang paghahanda at pag-unawa sa mga panganib na maaring mangyari. Sa kabilang dako, ang paggamit ng mga kamera sa mga outdoor activities ay nagbibigay daan para sa pagdodokumento ng mga hindi pangkaraniwang karanasan. Ang mga litrato at video ay maaari ring magbigay inspirasyon sa iba. Mahalaga ang magandang panahon at tamang kagamitan sa paglalakbay para sa kaligtasan. Hindi maikakaila na ang mga kondisyon ng panahon ay maaring magbago, nagdudulot ng posibleng panganib. Ang pagkakaroon ng balyena sa paligid habang nagkakayaking ay nagdudulot ng matinding takot at pag-alala sa mga tao. Sa ganitong karanasan, maliwanag ang katotohanan na ang kalikasan ay maaring maging hindi mahulaan. Sa kabila ng mga panganib, ang mga tao ay patuloy na bumabalik sa mga ganitong aktibidad,